Hi mga guys, kamusta po mga carbon lover po dyan. Ito na po, i-reveal na po yung mga ginagawa ko po pagdating po sa real carbon fiber. Para iwas na po tayo tanong. Ito po, lahat-lahat na to sasabihin ko na po sa inyo kung paano ko po ginagawa po yung real carbon fiber. Yung mga iba po na hindi ko na po na-upload, panoorin nyo na lang po yung mga dati ko pong video. At yun, step by step naman po na ibibigay ko. Ang i-reveal ko lang naman po dito, yung mga nagtatanong po sa akin ng paulit-ulit, pag daw sila nagtatap coat ay butas-butas. Ang technique lang po sa mga ganon, dapat po lihain nyo muna po siya ng pantay katulad po niyan. At kung malilihan nyo po at meron po kayo nakikita pong puti-puti, ayan po yung pinaka parang katas po ng resin. Malagkit po yan. Pero pag nilihan nyo po yan, matatanggal naman po siya. Bago po kayo mag-apply, make sure mga guys na dapat po malinis na po siya. Katulad po ng ganyan. Lilihain ko po yan para po mawala po yung pinakaputi-puti niya bago po ako mag-apply po ng resin. Dapat po ganito guys, pantay po yan. Kung makakita po kayo ng ibang mga 3D po na carbon fiber, yung mga triangle na po yan, yung mga part na po ng mga triangle ay lubog. Ibig sabihin po, hindi po nila nasagad po yung liha at di po nila po nagawa po yung tamang pong pagliliha po dito. Yan mga guys, tinatanggal ko po yung pinaka puti-puti po ng resin, yung pinaka malagkit po niya, parang pinakakatas niya po yan Tinatanggal ko po talaga po ng maayos po yan. Huwag po kayo magmadali mga guys kung halimbawa gagawa po kayo ng ganito. Doon nga pala po sa mga nagtatanong po sa akin, hindi ko na po kayo mare-replyan, gawa po kasi na busy na po ako. At sobrang dami nyo na po kasi nagtatanong po sa akin. Panoorin nyo na lang po guys yung mga video at matututo naman po kayo dyan at makakakuha po kayo ng idea kung paano po gumawa po ng real carbon fiber. Sa mga magliliha nga pala po, gagamit po kayo ng sanding block. Doon po kayo maglagay po ng sanding paper doon sa pinaka aluminum kasi matigas po na parte po yon. Para sa ganon, kung may tatamaan po kayo ng mga bukol-bukol, yun lang po mga guys ang tatamaan po ng bukol. Kasi kung dito po kayo maglalagay po ng sanding paper sa pinaka-pumpo niya, magbabounce lang po yun. Ganun lang po guys ang technique sa pagliliha po ng real carbon fiber at wag nyo pong mamadaliin. Kaya nga diba lagi ko po sinasabi na sa pagliliha po ang ikakaganda po ng real carbon fiber na mga ginagawa nyo po. Step by step lang po mga guys, huwag kayong magmadali, magagagawa nyo naman po yan ng tama. At eto na nga po, ibinabahagi ko na po sa inyo ang aking mga ginagawa po pagdating po sa real carbon fiber. At eto na po yung mga naliha po natin. Meron pa po ako dito mga gagawin at eto lang po muna po yung isi-share ko po sa inyo na video para magkaroon na po kayo ng paraan kung paano po yung mga ginagawa ko po sa mga ganitong mga project po natin. Nililinis ko po muna siya ng maigi bago po ako mag-apply po ng resin. At dun nga pala sa mga nag-a-apply po ng resin sa katulad po nito. Tapos ang sabi nila ay humihiwalay. Ito lang po yung diskarte mga guys. 180 ang iliha nyo para sa ganon, pag nagpahid na po kayo ng resin, hindi po siya humihiwalay. Solid po yung apply nyo at it's smooth. Ganyan lang po guys ang gawin yung paraan para mas malinis po yung gagawin yung mga project. At pagkatapos nyo naman po malinis po yan, bubugahan nyo po yan ng hangin. Doon sa mga part po ng mga gilid na binabaran po siya ng urethane thinner nga pala po ang gamit ko sa paglilinis po ng mga ganito pong mga real carbon fiber para makasigurado po ako na tanggal po talaga yung mga dumi. Tapos bubugahan ko po yan ng hangin para makasigurado po ako doon sa mga gilid na madadaanan po siya ng resin ay kakapit pa po yung in-apply po natin na resin. Katulad po nito, hahanginan po natin po yan para makasigurado lang po ako doon sa mga part po na mga naistakan po ng urethane thinner. Para pag nag-apply na po tayo, sigurado po tayo na doon sa parte ng mga sulok-sulok na yon ay makakapitan po siya ng resin at mas malakas po yung kapit niya. Hindi katulad po kasi pag nag-apply po kayo at basa pa po yung urethane thinner, hindi po talaga kakapit yun. At ito po guys, ang bagong dating po natin na resin sa mga nagtatanong nga pala po, R1060. Hanapin nyo na lang po sa Shopee nga pala po ako mo-order. At minsan naman mo-order din po ako sa Lazada. Kayo na lang po maghanap, wag na po kayo sa akin sana magtanong
o magpapasa po ng link, hanapin nyo na lang po, nandoon naman po. At kung halimbawa naman po, lagi nyo pong sinasabi at lagi nyo po sa akin tinatanong na peke daw. Ang technique lang po, pag kayo ma-order po sa mga online, tingnan nyo muna po yung rate, kung peke ba o hindi. Ay ito po guys, at meron din sa akin nagtanong na naman, na pag naglagay daw po siya ng hardener, wala pa po daw 30 seconds, ay matigas na at kumukulo. Ito po guys, patak lang po ang ginawa ko. Kung nakita nyo yung baso na yon, halos kasing laki lang po ng hintuturo ko. Tapos siguro kung idadrops ko po to, mga 5 drops lang po. Wag naman po kayo sobra ng, kung ititimbang nyo tapos 1 point, wag naman ganon kasi sobra na po yun eh. Dapat mga drops lang po pag ganito po kakonti. Eto guys, ipapakita ko po sa inyo na magbibilang po tayo ng 30 seconds kung matitigas po ba siya at bago ko po siya i-apply. Kasi po guys, pag ako nagtimpla po ng resin, ang ginagawa ko, pinapahupa ko po muna yung mga bula. Para sa ganon, pag nagpahid po tayo, solid na solid po siya at wala na po tayong pangamba kung may bula pa siya na maliliit pag tayo nagliha na. Kasi po guys, pagliliha po at sa pagtatap coat, doon nyo po makikita guys yung yung mga error po na ginawa nyo at magkakaroon po ng mga maliliit na dot. Ngayon, ang ginagawa po ng iba, hinahabol po sa top coat. Tapos yung top coat, hindi naman agad pinapasok po agad ng top coat yung mga maliliit na butas. Ito na nga guys, ipinapakita ko na, i-reveal ko na sa inyo lahat yung mga ginagawa ko. Ayan o. Nag-apply ulit ako po ng resin. Para makasigurado lang po ko, pag niliha ko na po to yung pinaka final na liha bago po tayo mag top coat, ay hindi na po ako mangangamba na magkakaroon pa siya ng mga maliliit na butas. Kasi ganito po yung tamang process sa paggawa po ng real carbon fiber. Kasi karamihan po naman po kasi sa iba, pag halimbawa po nagpa-final ng liha, diretso na agad po sila sa top coat. Tapos magchat-chat po sila sa akin, bakit daw ganon, meron daw maliliit na butas. Eto na po guys, inire-reveal ko na po sa inyo para iwas tanong na po tayo. At dun nga pala sa lahat po ng mga naturuan ko at mga nakausap ko, naging callmate ko na po sila, naging chatmate ko na po sila. Ang siswerte nyo dahil nasabi ko na po sa inyo po yung lahat. At dun naman po sa magchat-chat po sa akin, hindi ko na po siya kayo masasagot. Panoorin nyo na lang po guys yung lahat ng actual tutorial ko pagdating po sa real carbon fiber para iwas tanong na po tayo. Maghanap na lang po kayo yung mga ginagamit ko po. I-search nyo po sa Shopee or Lazada. Ganun lang po guys, kadali. Huwag nyo na po sa akin kasi iba kasi nagtatanong pa. Ang dami po nagtanong kung ano yung compressor na gamit ko, ano daw yung gamit ko na hose. Lahat na po tinanong nyo na. Hindi ko na rin po talaga masasagot po kasi ang sabi ko naman po kasi i-guide ko lang po kayo po halimbawa po kayo gumawa po ng real carbon fiber. Doon lang po sa mga nakagawa na po ng real carbon fiber na mga error, yan pwede ko po kayong i-guide. Pero kung itatanong nyo na po ang lahat-lahat, hindi ko na po kayo masasagot po dyan at hanapin nyo na lang po kung ano yung mga kailangan para po sa paggawa po ng real carbon fiber. Ayan naman po guys, sinasabi ko naman po sa inyo lahat po ng aking ginagamit. Search nyo na lang po guys. Kasi kung gusto mo naman po talaga matuto, kahit sa panonood lang po ay matututo na po kayo. Totoo lang po yan guys. Ako naman yung natuto ako, talagang tingin lang, wala naman po ako yung tinanong-tanong, nanonood lang po ako dati sa tatay ko at sabi kasi ng tatay ko, hindi mo naman kailangan magpaturo, tingin lang, matututo ka na. Kaya ito guys, ito na yung nagagawa ko po sa mga real carbon fiber. Tingin lang po yan, bata pa po ako at yan, naibabahagi ko naman po sa inyo. Sana ganun din po kayo guys, tingin lang po at kung halimbawa meron naman po talagang error, yung mga parts lang ng mga error lang ang pwede na natin i-guide para hindi naman po talaga kasi katulad po ng iba dyan, talagang halos lahat na po, talagang kahit nagpapahinga na rin talaga ako at nasasagot ko pa rin sila kasi nakakahiya naman kung hindi natin sasagutin. Pero ito mga guys, sa mga bagong magtatanong po sa akin, manood na lang po kayo ng mga actual tutorial ko po pagdating po sa real carbon fiber. Ang gamit ko nga pala, meron pa po sa akin nagtanong po dyan, ang gamit ko pala na top coat K92333. Yun lang po ang gamit ko pagdating po sa mga ginagawa kong mga project. At kung halimbawa naman po pagkatapos yun na po ng
mag-apply ng resin, pwede nyo naman po hugasan yung brush nyo para magamit nyo pa po sa next pong pag-apply po ng resin. Ganyan lang po guys ang paglinis ko po sa brush. Isasawsaw lang natin po yan sa urethane thinner, tapos kuha po kayo ng basahan na malinis para sa ganon pagpahid nyo sa susunod at magamit nyo pa yung brush ay alam nyo na malinis po yung brush na gagamitin nyo. At ito po guys, kung base sa nakikita nyo, kala nyo finish na, no? Ang ganda ng pagkapahid po natin. Ganyan po guys ang tama pong process. Try nyo at hindi po kayo magsisisi kung ganito po yung gagawin nyo. At ito na po guys yung final finish ng ating project. Pakinggan nyo lang po guys mga mabuti lahat ng mga sinabi ko. I-try nyo gawin. Lahat ng mga katanungan nyo, lahat ng mga error nyo, ito na po yung sagot. Nasabi ko na po sa inyo, nireveal ko na po lahat ng aking mga technique sa paggawa po ng real carbon fiber. Pasensya na po guys kung napahaba ang ating video. Talagang sinabi ko lang po talaga step by step. Muli maraming po salamat sa lahat po ng viewers, followers at mga nakasubscribe po sa akin. Thank you mga guys, at ito na po yung aking bago pong YouTube channel. Sana suportahan nyo katulad po ng suportahan nyo po sa aking channel ko po dati. Kita-kits na lang po tayo guys. Muli maraming po salamat. Bye bye.